Nakapagluto nga po pala kami mga idol ng putong kamuting kahoy na isa sa pinakamasarap na pangmerienda dito sa probinsya. Mag-aalas 4 na nga ng hapon mga idol nang magpuntang ako sa aming garden. Wala na naman nga kaming maisip na pangmerienda mga idol. Kaya itong kamuting kahoy na naman nga yung aking pinagdiskitahan. Nagbabaka sakali na kung meron pang kamuting kahoy na pwedeng ma-harvest. Tira-tira na lang kasi itong mga idol doon sa mga nauna naming nakuha. Mag-iisang taon na nga rin itong mga idol kaya kung mapapansin ninyo ay medyo itim na nga yung laman. Mga 3 piraso nga lang din mga idol ang kinuha ko kasi hindi naman kami marami sa bahay. Hugasan ko lang naman ito mga idol ng maayos bago ko nga ito mabalatan. Medyo mabuhangin nga ito at madumi mga idol kaya kailangan talagang mahugasan. At pagkatapos ay babalatan mo na nga ito mga idol. Sobrang napakabilis naman ito balatan mga idol kasi nga po napakalambot nga. Mga 2 hugas din mga idol ang gagawin ninyo bago natin ito maid-id. Dito nga po pala sa Samar mga idol, ang pamamaraang ito ay tinatawag na id-id. Ewan ko lang po sa ibang lugar kung anong tawag nila sa pamamaraang ito. At yung ginagamit ko nga pala ngayon mga idol ay tinatawag itong id-iran. Gawa ito mga idol sa planchadong yero tas binutas-butas. Pero yung iba naman mga idol kapag nagmamadali ay pinapagiling nila ito sa bayan. Sigurado ako mga idol ang dami na namang magtatanong kung pinipigaan ba itong kamuting kahoy. Para sa akin mga idol, depende naman ito sa gagawin ninyong kakanin. Pero itong gagawin nating puto mga idol ay kailangan talagang pigang-piga. Yung unang gawa ko kasi mga idol ay hindi natin napigaan ng maayos. Kaya hindi masyadong maganda mga idol yung kinalabasan. Pagkatapos ito mapigaan mga idol ay kailangan ito maging mabuhaghag. Bali ang purpose po kasi nito mga idol ay para mas madaling maluto. Bago nga pala tayo makagawa ng puto mga idol ay kailangan pala natin gumawa ng bukayo. Ito kasi mga idol yung papalaman natin sa puto. Naglagay lang naman ako mga idol ng konting tubig para matunaw nga itong asukal. Baling ginamit ko nga pala dito mga idol ay medyo matigas na nga. Pero mas maganda naman mga idol kung gagamit kayo ng mas malambot. Butong kung tawagin dito sa Samar. Hinintay ko lang naman mga idol na magkulay brown ito bago ko nga ito hanguin. Gumawa din pala ako mga idol ng bilog-bilog na dahon na papatungan natin sa gagawing puto. Bali yung mauunang ilalagay mga idol ay itong pinigaang kamuting kahoy. Pagkatapos mga idol ay ilalagay na nga sa gitna itong palaman. At tatakpan mo na nga ito mga idol ng pinigaang kamuting kahoy. So ayan mga idol, ganito lang po kasimple ang paggawa ng putong kamuting kahoy. Sobrang napakadaling gawin talaga ito mga idol. At kung marami kayong gawa mga idol ay pwede kayong magluto sa malaking steamer. Aabot lang naman mga idol ng 45 minutes bago nga ito tuloy ang maluto. Grabe mga idol, ng gutom tuloy ako habang hinahango ko ito. Ayan na, tikiman na mga idol. Grabe, napakabango. Isa talaga ito sa paborito nating kakanin mga idol. Lalong-lalo na nung mga bata pa tayo sa probinsya. Kaya hindi ko talaga ipagpapalit ito sa pandesal mga idol. Ito talaga ang unahin kong kainin. Kaya habang kumakain nga pala ako mga idol, naku hindi rin ni nanay mapigilang tumikim. Hanggang dito na lamang pong video natin mga idol. Marami pong salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lamang pong video natin mga idol. Marami pong salamat sa inyong suporta. Sa mga kababayan kong waray dako nga salamat mga idol. Lalo na nga din sa Northern Samar. Grabe, napakasolid niyo mga idol. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas maging sa ibang bansa. Maraming salamat po talaga sa inyo mga idol.